Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa mga banateros, banateras worldwide at sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nagbabalik Coach Oli. Ito po ang ating magiging topic for today. Yan. Bawal na ang AI. Pero ang gobyerno ni Marcos pwedeng mag-AI. Pangalawa, aso ni Tamba, umaarangkada, sulit ang bayad. Nako, yan. Okay, okay. Hindi na po natin pagtatagalin pero bago tayo magsimula, huwag nyo pong kakalimutan i-like tong video na ito dahil napaka-importante yan sa pagpapakalat ni YouTube. Pag maraming nakalike, mas ikakalat niya. And huwag nyo rin pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Diretso na po tayo agad sa topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Okay, ito pag-usapan natin. Mag-iingat po tayo sa AI kasi pinagbabawal na yan. Hindi pwedeng basta-basta ka lang gagamit ng AI ngayon. Unless kakampi ka ni Marcos. Grabe! O, sige, sige, pasok. Sa gitna ng paglaganap ng mga gawa ng Artificial Intelligence o AI na mahirap na pong tukuyin, nagbabala ang DICT na maaaring panagutin ang mga umaabuso sa teknolohiya para makapanloko. Mungkahi rin ng ahensya, lagyan po ng disclaimer ang mga content na gawa ng AI. Saksi, si Oscar Oida. Sa ganda ng kalidad na pagkakamala ng totoo ang mga videong gawa ng Artificial Intelligence o AI kung hindi susuriing mabuti. At pangamba ng ilang eksperto, baka dumating ang panahon kahit anong suri, hindi na malalaman kung alin ang gawang AI. Ito. Paalala sa ating mga kababayan, mag-iingat po tayo dito sa mga kumakalat na AI. And they are serious about this. Okay? Pag mapapansin mo, connect the dots po yan. Pinahihinto nila ang vloggers, binubusala ng mga vloggers, kinokontrol ang mainstream media, kinokontrol nila ang balita, and then, itong AI ididikit sa ating mga Duterte. Ano na yan tuloy-tuloy na po. Alam nyo yung nangyari kay Bato na nag-share siya ng AI na video? Hindi nila tiningnan, hindi nila dinanay kung ito ay totoo. Ang content, ang sinabi lang nila AI. Parang yung pagdodroga ni Marcos na may lumabas na video na siya ay nagko-cocaine. Hindi nila itinanggi na si Marcos ay nagdodroga. Itinatanggi nila yung video lang. Ganyan po. Kasi marami pong hawak ang kampo ng Duterte na video about them. And they will claim that it is an AI. So hahaluan nila, lalasunin nila ang isip ng mga Pilipino na ito AI, ito hindi AI. Pero yung AI, may kahalo na meron ng katotohanan yun. So hindi nila a-admit, sasabihin nila AI yun. Nagigets nyo? Para yung mga kakalat na video ay meron silang palusot na hindi totoo. Mag-iingat po tayo dito. Pero sa isang banda, kailangan prepared din po tayo dito. Ang mundo po ngayon is going to AI. Everything, sinasabi nga nila, this will be the next business. Mula real estate, mula sa negosyo, mula sa manufacturing, mula sa kotse, mula sa pagkain, papasok na sa AI. We are entering that era now. So, doon sa ating mga kababayan, let's not be resistant sa change. Makakatulong po ito sa atin. Kailangan lang makasabay tayo. Okay? But let's put that aside. Punta tayo sa politics. Yung timing nito kaduda-duda. After what happened to Bato, yung shinare niya yung naka-AI, di ba? Sabi ko nga, tama naman yung ginawa ni Bato. Totoo naman eh. Di ba? Totoo naman yung sinasabi nung shinare ni Bato. But, sinunod-sunod na nila. Okay? So, alam na natin kung ano ang plano ng gobyerno.
sa hindi. Kaya may mungkahi ang bagong panumpang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. What I'm advocating for is the correct use of these videos and these platforms. Huwag natin sisihin ang technology. Andyan yan para pagandahin yung buhay natin. Pangihimok niya, lagyan na ng disclaimer o pasabi ang post o content na likha gamit ang artificial intelligence. Sa FB, pwede nang i-on ang AI label. Yan, no. Pag nag-Facebook ka, i-on mo yung AI-generated video. Ako, medyo problemado ako sa ganyan na baka pag in-on mo yan, alam naman natin, kontrolado din nila. Kaya ako mas may tiwala ako kay YouTube kaysa kay Facebook eh. Kasi kontrolado ng mga pinklawan yan eh. Yang Facebook na yan. Pag nilagyan mo na ng AI generated, baka hindi na nila i-push yan. Diba? Kaming mga makaduterte, tayong mga makaduterte, ako, alam ko, naka-shadow ban ako sa Facebook. Oh. Tapos lalagyan mo pa ng ganyan. Ba't yan ang gusto nila eh? Lagyan natin. Ito. Kaya ako lahat ng ipopost ko sa Facebook, lalagay ko na, this is AI. Yan lang ang gusto nyo eh. They just want control. Para dyan, pero hindi pa rin ginagawa ng marami. Pwede ring mag-react ang mga user para mag-tag ng comment sa mga post. Makikita nyo ngayon, may banner na eh. Pag may flinag na tayo na AI generated, naka-banner na yan. This video is AI generated. Or pag halimbawa, ano na siya, na verify na siya na deepfake, naka-hide na siya. Tapos, if you want to see the video for reference purposes, at least alam mo na na-flag na siya as deepfake. Yan ang sinasabi, di ba? Kokontrolin nila ngayon. Pagka AI, hindi nila ipupush sa media. Paano kung totoong video naman? Katulad nung lumabas na video ni Marcos na siya ay nagpupulburon. Hindi ko sinakyan yung video na yon. Bakit? Hindi ko sure kung AI yun or hindi. May nagsasabi AI, may nagsasabi hindi. It's not for me to decide. That is not the issue. The issue here, I want Marcos to deny that he is using now. Hindi yung user siya before. Gumagamit ba siya ngayon o hindi? Kung sasabihin niyang hindi, magpa-drug test siya. It's not about the AI or ano. Kaya lang, pag hindi nila gusto yung content, sasabihin lang nila, AI yan. Tapos, tatanggalin na nila. Shadow ban na yung post mo, kontrolado ka na, tayo mga Duterte, hawak na naman tayo sa liig. Yan ang gusto. Di ba? Ano't anuman, tututukan anya ng CICC ang pagsugpo sa pang-aabuso online, kabilang ang fake news, mga panloloko at mga trolls. May mga paraan na Ano sabi niya, trolls? Okay, let's talk about the trolls. 'Di ba? Merong nahuli at nilabas pa nga ito ng bilyonaryo si Tangko ata, hindi ko maalala yung kanyang exact family name, pero siya ay isang bilyonaryong businessman na siya ang nagpopondo para sa mga trolls. Ano mong ginagawa ng mga trolls? Nilabas ito ng bilyonaryo, kaya hindi po ako fake news dito. Media po naglabas nito. Anong ginagawa ng trolls? Para purihin si Marcos at siraan si BP Sara. So kung ganun, isang malaking negosyante, merong troll army, gumagastos para purihin si Marcos at siraan si Sara. Ano ibig sabihin nun? Si Marcos pwede allowed sa AI. Si Marcos allowed sa trolls. Kasi ang ginamit daw doon ay GPT. Di ba? Ibig sabihin, yung trolls nila okay lang. Kahit fake news. Yun yung sinabi ko kanina sa SMNI eh. Halimbawa, merong AI na video. Shinare mo. Pero yung laman ng video, totoo. Or, isang bayarang vlogger, or politiko, or negosyante, o basta bayaran, na magpapakalat ng fake news. Kahit totoo yung video, saan ka? Doon sa AI generated, pero totoo yung content? O doon sa totoo ang video, pero bayaran?
Sponsored para gumalaw ang troll. Tapos fake news. Saan ka? Bakit hindi nyo sinita? Bakit hindi pinag-uusapan ng media ngayon? Yung share ni Bato na patungkol dyan sa AI generated. Kaliwat kanan ang content ng mainstream media. rin sila para mag-detect ng mga gawang AI at deepfake. Yung galaw ng bibig, yung pixelation, yung difference na shading. Pero more advanced technology, more definitive. Kasi ang goal talaga namin may mapanagot eh. So kailangan yung ebidensya na pinoprocess namin would lead to prosecution. So mas advanced, so mas detailed yung pag-analysis namin at pagre-report namin when it comes to deepfakes. Ang DepEd naman, gusto ring palakasin ang critical thinking skills ng mga estudyante. Bagay na itinuturo na sa ibang bansa. Critical thinking? Si Marcos walang critical thinking? Turuan nyo yung boss nyo. Napakahina ng utak niyan si Marcos. Kailangan maging mapanuri at yun ay gusto namin ituro rin sa eskwelahan. Tinatrabaho na anya ng DepEd ang pagtatatag ng isang AI Research Center na tutulong sa mga mag-aaral na makasabay sa mabilis na pagbabago ng digital landscape. Para sa GMA Ito, i-discuss ko lang ito ha. Kasi alam nyo, itong nangyayari kay Bato. Meron patungkol dyan sa yung ginawa niyang yun. Tapos alam mong sinasakyan ng media. Kaliwat kanan, ginawan pa nila ng video. Meron pa silang ipagbabawal sa Facebook. Tapos kailangan lalagyan mo ng ito ay AI generated. Tapos tatakpan nila yung video mo. May mga issue-issue pa lang sila ganun. Pinalaki nila masyado. Di ba? Pero yung sinabi ni Tangko na sinabi yung bilyonaryong na nahuli na may trolls. Wala na. Isang beses binalita, nanahimik na ang media. Hindi na pinag-uusapan. Hindi po yung fake news. Huli po yun. Nahuli yun. Hindi ba dapat nagfo-focus tayo dun sa mga trolls? Bakit ginagastusan yung trolls na pupurihin si Marcos at sisiraan si Sara? Bakit nakafocus tayo sa AI? Sino bang nakakasira sa bansa? Yung trolls o yung AI na totoo naman ang laman? Kesa yung bayarang trolls, kahit hindi nagsishare, tunay ang sinishare na video. Pero peke naman ang content. Fake news naman. Bayaran pa. Paninira lang sa mga Duterte at kapurihan ni Marcos. Sino mas masama doon? Yung tunay na AI o yung bayarang troll? Anong nangyari sa media natin? Bakit tahimik sila dyan? Sa mainstream media? Lahat kayo takot na sa gobyerno? Ako hindi ko sinasabi kinukonsinti ko yung ginawa ni Bato ha. Ang punto ko lang doon, tama naman si Bato eh. Siguro may konti siyang pagkakamali, nag-share siya ng AI. Pero na-misinterpret lang siya. Tapos walang naninindigan. Tahimik kayong lahat. Kayong mga media. Ano nangyayari sa bansa natin? Sasabihin nila AI dito, sila Claire, puro AI dito, AI dito. Hindi nyo nakita? Yung trolls? Tahimik kayo sa trolls, Claire? Nakakaasar na itong gobyerno natin. Malupit talaga. Nako. Next topic po tayo. Ito pag-usapan natin yung mga bagong yung mga bagong aso ni Tamba, sulit ang bayad ha. Talagang umaariba, umaarangkada, tahol ng tahol.
nakakagulat yung sinabi ni VP Sara eh. Sapagkat itong impeachment is in one separate article in the Constitution, Article 11. What is the title of Article 11? Accountability of public officers. Accountability. And impeachment is for accountability. Ano ang mga relief na ibibigay dyan? Wala ho diyang kulong, walang civil damages. Mas mahirap po yung parusa dyan. Removal from public office and perpetual disqualification from public office. So, hindi ako sang-ayon sa sinabi ni VP Sara. Dahil ang Constitution mismo ang naglagay ng mekanismo for accountability of public officers. And ito po, in that same article, nandyan ho yung creation of the Office of the Ombudsman and so on and so forth. Pero ang una ho dyan, sa artikulong yan on accountability, is impeachment. So we're well within the bounds of our options. Ngayon, kung whether mahusgahan siya na guilty or not guilty, kahit umaakwit yan, meron pa ring bukas pa rin yung pinto para litisin siya for plunder, malversation, bribery, and so on. Ayan. So, plunder, bribery, malversation, yan po pwede pa raw kasuhan. Okay? Pwede pa raw kasuhan si VP Sara kung sakaling matatalo sa impeachment. Yan nga po yung pinagtatalunan eh. Hindi ba double jeopardy dito? Hindi naman po tayo abogado. Pero grabe namang panghaharas yan kung meron na ngang impeachment tapos hindi siya magiging guilty tapos kakasuhan nyo pa rin. Di ba? But anyway, karapatan nila yun eh. Sa akin lang, as I see it, parang napaka-desperate. Wala na ba kayong gagawing trabaho kung hindi asikasuhin ang Duterte? Sabi mo, separate article na yun dito sa batas, yung 11, about yung mga politikong accountability. So sa madaling salita, yung dapat yung kanilang mga pinaggagawang mali ay pananagutan nila. Okay? Accountability. Bakit? Ang linis ba ni Tamba? Yung sinabi ni Chanco, kapalit ng pirma, pondo. Hindi ba dapat accountable din si Tamba ron? Hindi rin ba dapat accountable din si Marcos doon sa flood control projects? Na bilyon-bilyon na nagastos tapos binabaha pa rin tayo? Hindi ba accountable din si Marcos at tinayaan niyang makidnap si Tatay Digong? O sige, karapatan nyo yan lahat. Gawin ninyo. Again, babalikan ko yung punto ko. Wala na ba kayong aasikasuhin kung hindi ang mga Duterte? Wala na ba kayong nakikita? Hindi nyo nakikita si Tamba, hindi nyo nakikita si Marcos. Wala na kayong nakikitang mali sa mga yan, napakalinis. Magkano ang confidential funds ni Marcos? Puro Sara. Kaya nga ang dating nyo ipokrito. Parang ang lilinis ninyo, ni hindi nyo sinilip, ni hindi kayo umimik nyo sa sinabi ni Chanco na bayaran. Kapalit pirma. Doon pa lang, unconstitutional na yun eh. Bawal po yun. So bakit tatanggapin ang isang unconstitutional? Sila lahat kayo nanahimik. So huwag kayong maglinis-linisan. Again, karapatan nyo yan. Okay? Pero meron ding karapatan si Sara. Mamaya i-discuss natin. Very specific po yan sa Constitution. Yes. A judgment of not guilty will not bar the government from
suing or charging the impeached official for liabilities for plunder, violation of Republic Act number 3019 as amended, for malversation under the revised penal code, and so on. Ito yung sinasabi niya, pagkatapos ng impeachment, pwede pa rin idemanda si Sara. O sige, be my guest, be our guest. Lahat na lang ibintang nyo kay Sara, sige, go. Kung sa tingin mo, tama ka dyan, karapatan mo yan, go. Okay, attorney, nagpapa-follow up lang yung aming news desk tukol dun sa tanong kanina tungkol sa Prosec panel. Syempre, yung mga congressmen parang halos lahat yun humarap naman sa press ko nitong start ng week So we saw them meron ba kami mga inaasahan na dadagdag doon from the private sector or private na mga lawyers or mga bagong muka? Ang bagong mukha diyan ay yung papalit dun sa dalawa na original na 12 na public prosecutors sapagkat hindi ho sila pinala na manalo. Pero yung 10 will remain. Yung good luck sa inyong 12. De Lima, Chua, ay baka si Abante, lagay nyo na rin dyan. Hindi ko kasi alam Honestly, hindi ko alam yung 12 nila. Lagay nyo na rin si Chua. Total, ipinanalo ng Comelec Okay. Lagay nyo. Tingnan natin kung paano paglalaruan niya ng abogado ni BP Sara. Yung 10 public prosecutors. Ang papalito sa dalawa ay si Cheldrock, whose Akbayan party list signed the first impeachment complaint, and Laila De Lima. So, yun ho. Good luck sa'yo, Laila De Lima. Tingnan natin ang galing nyo. Magmumukha kayong tanga, sinasabi sa inyo. Yung dalawang bagong mukha dyan. Meron ba? Among the private prosecutors, kung ano ho sino ho yung nasa original na grupo, Which yun is din ho ang bubuo ng private prosecution team. sila din. Okay. Ano lang, curious ako, alam ko nasabi ni Attorney Bukoy ang pangalan ni JPE kanina ni Juan Ponce Enrile. Napanood niyo naman siguro yung interview sa kanya na lumabas kagabi Hindi ko alam kung napanood niyo. Tatanungin ko muna kung napanood. Hindi ko na. Hindi napanood. Pero Trabaho. medyo medyo naguluhan siya doon sa itinakbo nung proceeding. nung impeachment kung bakit napunta sa ganito. Si Enrile, magulo talaga yan. Talagang lagi yung maguguluhan kasi si Enrile mismo magulo. Siya ang nagpatanggal doon sa tatay ni Bongbong Marcos. Ngayon naman kasipsip kay Bongbong Marcos. Magulo talaga yung balimbing. Itong sitwasyon At sinasabi niya, basically ang mensahe niya, proceed with the impeachment or tanong niya itakbo na sa Korte Suprema. Pero dapat ituloy daw yung impeachment. Your Hindi ho reaction? yung pagtakbo sa Korte Suprema is not on the table right now. Alam nyo kung bakit? Yung pagtakbo sa Supreme Court ay wala sa table, sabi niya. Ay dahil ang gusto nitong mga ito, trial by publicity. It is very obvious. Sinabi ko nga sa vlog ko kahapon, tingnan mo si Tamba. Si BP Sara nag-prepare siya ng team of lawyers, mga dekalidad. Ano prepare ni Tamba? Team of spokesperson, tagapagsalita. Gagawin talaga nila to, etong impeachment na to, trial by publicity. Sa korte kasi walang trial by publicity. Gusto nila, siraan lang si BP Sara. They don't have evidence. They know they will not win. Gusto lang nilang manalo sa puso ng mga Pilipino. Ang akala nila, habang sinisiraan nila si BP Sara, bumabango sa taong bayan si Tamba. Akala nila habang sinisiraan si BP Sara, bumabango si Marcos. Alam nila, wala silang kalaban-laban sa Korte Suprema. Mas lalo hong maaantala ito. Number one. And number two, we are not even certain if the Supreme Court will take cognizance. Kasi pag nilagay yan sa Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, teka muna, mali yan kasi 4 ang sinabmit nyo na complaint.
Dapat isa lang per year. Talagang tatagal. Bakit? Illegal yun eh. Niloloko mo ba kami? Talagang tatagal yun. Bakit? Unconstitutional yun. And they know it. Yun ang sinasabi. Kaya gusto nila ito, trial by publicity. Eh, hindi nila pwedeng ganunin basta-basta possibly. In a way, pwede ng Supreme Court, pero hindi totally. Hindi naman yan yung parang nababayaran ng mga politiko tapos kakahol ng kakahol. Hindi yung ganyan. Iba yun. Dahil ang Supreme Court nung nakaraan, they will not just assume jurisdiction. Hindi ho pwedeng lahat sinusumbungan ng Supreme Court. Kung kaya hong resolbahin dito sa baba, mas maminam ho na resolbahin dito sa baba. Yun ang problema. Kung kaya mong resolbahin sa baba, re-resolbahin mo sa baba. Pero alam nyo, hindi nyo kayang resolbahin sa baba dahil gusto nyo black, gusto nila white. Gusto nyo 1, gusto nila 2. In short, magkaiba kayo ng gusto ng Senado. Paulit-ulit eh. Hindi kayo makakakuha ng solusyon sa baba. Sabi nyo, tama kayo. Sabi ng Senado, tama sila. Ano pong magulo doon bilang isang attorney? Simple lang. Gusto nyo lang araw-araw sa TV. Gusto lang nyo araw-araw sa media. Gusto nyong pasamain ng mga Duterte. Pero alam nyo, hindi nyo mariresolba yan dyan. Magkaiba kayo ng gusto ng Senado. And this is within within the purview of the impeachment court now. Nasa sa kanila ho naman ang solusyon nito eh. Wala ho sa amin. Sila yung humahawak ng bola eh. Sila ho yung ginagawa kaming tsubibo. Attorney, isa pa, may isang quote pa galing kay JPE kagabi. Sabi niya, Sara Duterte doesn't want to face impeachment trial. It I seems. agree. It seems, sabi niya. It seems. Tama ho. Kasi kung ano-anong balakid yung nilalagay eh. Okay. Ito, ang punto niya rito, ganito eh. Ayaw daw ni BP Sara nung impeachment. Okay? Pero sinasabi ni BP Sara, I want bloodbath. So, ang punto nila dito, contradicting. So, mamaya explain natin. So, agree kayo doon? Of course. Tama ho yun. Dahil dapat ito isulong na. Masyado na matagal. And the clamor has been there. Asan ang clamor? Yung 200 na congressman na pumirma dahil nabigyan ng pondo according to Chanco? Asan ang clamor? Umiigting pa ngayon eh. Biro mo yun, lahat to ng colleges of law, business clubs. Lahat ng College of Law o maiingay lang yung mga yon? Hindi lang po Ateneo may College of Law. Hello? Anong lahat po ng College of Law? Mga businessman? Sa tingin mo, gusto nila mga negosyante taga sa palakad ni Marcos? Hello? Pati ho ang clergy, ang Catholic Bishops' Conference. Alam mo na ang clergy, alam mo naman ang Catholic. Alam mo naman yung mga yan. Yung mga clergy mo yan. Alam naman natin ang kinikilingan niyang mga yan. It doesn't mean there is a clamor. Anong klase ka? Hindi ko maintindihan. Anong klaseng abogado to? Hindi niya alam ang definition ng clamor? of the Philippines. Nagsalita na. Eh, hindi ho basta nagsasalita yan eh. Pero they issued a statement already. Proceed to trial. I think nagkakaisa ho naman tayo dyan. I'm sure kayo, you feel the same way. Proceed to trial. Huwag na tumpik-tumpik. Diretso na tayo. Anyway, sinabi nila, handa sila. Eh di sige, handa kami. Dito. Alam mo, point dito, ganito yan. Sabi ni BP Sara, handa sila. Pero, iba ang ginagawa ni BP Sara, parang nagpapatumpik-tumpik yung kampo ni Sara at parang ayaw ipatuloy itong impeachment. May punto ka. Pero sa isang banda, bilang abogado, dapat alam mo itong sasabihin ko. Hindi po tayo nagmamagaling, hindi naman po tayo abogado eh. Pero hindi ibig sabihin gusto ni Sarang matuloy yung impeachment. Hindi niya na i-exhaust
lahat ng karapatan niya. Hindi ibig sabihin na basta niyo na lang siya tatapakan at hindi niya puwedeng gawin yung karapatan niya. Gaya ng sabi ko kanina, 'di ba? Karapatan niyo 'yan. Gusto niyong questionin itong pamalakad ng Senado, sige questionin niyo. Ayaw niya sa Supreme Court, itakbo. Gusto niyo sa media, sige gawin niyo kahit hindi ako sang-ayon. Kahit sa tingin ko mali. Meron kayong pang-uunawa sa konstitusyon, sa iba sa pang-uunawa ko at sa pang-uunawa ng Senado. Karapatan niyo 'yan. Pero may karapatan din si BP Sara. Hindi ibig sabihin gusto niya ng impeachment. Kahit unconstitutional yung ginagawa ninyo, tutuluyan nyo. Itama ninyo yung ginagawa ninyo. Huwag nyo ipasa kay BP Sara yung bola. Kasi kahit ako, halimbawa, sabi ko, kung may problema kayo sa akin, huwag nyo akong dalhin sa hearing. Diyan sa Quadcom. Kung may mali akong sinasabi, huwag nyo akong pagtutulungan dyan sa Tricom, Quadcom nyo. Kasuhan ninyo ako, doon tayo magharap-harap sa korte. Pero it doesn't mean, basta ako haharap doon parang bata. Papalag ako. Questioning ko yung demandan nyo. As much as possible, hindi ako basta haharap doon. Dahil meron akong karapatan na nakalagay sa batas. Ay paano ko yung sinampa nyo ron? Unconstitutional, gaya ng sinampa nitong mga 200 plus na sabi ni Chang kung nabayaran lang. Di ba mali yun? Oh, ba't mo aalisan ng karapatan si BP Sara o yung kampo ni BP Sara kung ibalik sa Kongreso? Di ba? Gawin mo yung gusto mong gawin. Gusto mong paliguan ng kaso si BP Sara, paliguan mo ng kaso. Karapatan mo yan eh. Kung diyan ka masasaya, kung diyan ka mamamatay na masaya, edi gawin mo, total matanda ka na. Kung hanggang ngayon ganyan pa kinasasaya mo, di sige gawin mo. Pero huwag mo ring alisin yung karapatan ni BP Sara. Questionin yung dapat questionin. Hindi mo manipulated lahat ng tama. Kung sa tingin mo tama yan, sa tingin namin mali. Sa tingin ng Senado, mali. Hindi porket sinabi mo lahat tama. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. So, gawin mo yung gusto mo, huwag mong pigilan, gawin, nila BP Sara yung gusto nila. Eh gusto nyo ng trial by publicity. Kahit sa tingin namin, kabaklaan yun. Kahinaan yun. Ng kaso, pero karapatan nyo yun eh. Pero karapatan din namin kontrahin yun at isiwalat sa tao yung gusto ninyong mangyari. Hindi nyo gusto ng kaso. Gusto nyo ipahiya lang si BP Sara? You are not after sa katinuan ng gobyerno. You are not concerned doon sa sinasabing taong bayan. Kasi kung concerned kayo sa taong bayan, pantay ang tingin ninyo. Halimbawa ako, ayaw ko ng drugs. Hindi porket, halimbawa lang si Tatay Digo mag-drugs, pupurihin ko? Hindi, pantay ako. Ayaw ko ng drugs, period. Kaya nga, kahit si Tatay Digong gusto magpa-drug test. Ayaw ni BBM eh. Kayo, kung ayaw nyo nung pang-aabuso sa confidential funds, dapat ayaw nyo sa lahat ng kandidato. Hindi pwede nyo sasabihin, ayoko sa droga, pero itong politikong to, pwede magdroga. Ito, hindi, wag, ayaw. Pag nagdroga ka, yayariin ka namin. Sa media. Huwag ganoon. Mga double standard kayo eh. Diba? Maraming salamat po. Diyan na lang muna tayo at wag pong kakalimutan na i-like tong video na ito at sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Maraming salamat po sa panunod at magiging regular na po tayo sa ating mga vlogs. Thank you. God bless everyone.